'Di ba? Yan yung mga idol nyo. Oh, fake news! Harry Roque, mga bossing. Diyos ko po Lord. Biruin mo, no? Dating spokesperson, ngayon nagpapakalat na lang ng mga maling impormasyon. Nakakahiya. Attorney pa naman. Ano po? Nakakahiya si Attorney Harry Roque. Attorney pa naman. Bakit ho, mga kababayan? Nagpapakalat sila. Ako napapansin ko na ho ito, mga kababayan, mga boss, chief, amo, sir. Napansin ko na ho, mga bossing, no? Siguro may mga isang linggo o magdadalawang linggo na silang nagpapakalat ng peking balita na ang ating Pangulo daw po, mga kababayan, ay may sakit, malubha. Oh, gusto nilang sabihin, kailangan, dapat palitan na ang ating Pangulo kasi hindi na magpa-function ng maayos yan. Parang may nabasa pa ako dun. Tinamaan ang utak ni PBBM. Ganun yata. O basahin po natin, mga kababayan, na ang sabi ni Jordan ay deleted na daw po ito. Tama ba ako, Jordan? Deleted na ito? Oo. Papakalat ng fake news, tapos alaws yagballs. Baka Harry Roque, may yagballs? Medyo natawa ako doon. Harry Roque, may yagballs? No, alaw yagballs na panindigan, no, mga kababayan. Sabi dito, fake news. Oh, ayan, no. Account mismo. Account mismo ni Roque, mga kababayan. Basahin natin. From both versions, it is clear. Number one, close parenthesis, no? There was a violent struggle that most likely was caused by an overdose of coke. Yan na naman. Hindi na natapos yung kanilang yung kanilang pulburon video at nagpupulburon ng ating presidente. The former loving couple no longer aware of what they were doing. Hindi na daw po alam. No? Number two, close parenthesis. Bongbong turned blue due to shortness of breath caused by stress. Baka ang stress dito, mga kababayan, itong si Roque. Sabi ni Ma'am Mitch TV, hindi umattend si Roqueta, busy sa mautog. Baka mag-umpisa na yan ng hindi pag-attend, papadala ng sabpina, papadala na ng kung ano-ano, hanggang sa lilipad pa-play na. Nako, kailangan ang mga mata natin, no? Lalo na ang Bureau of Immigration ay nakapokus kay Harry Roque. Sabi dito, number 2, Bongbong turned blue due to shortness of breath caused by stress. Stress daw po ang ating stress sa inyo. Dahil puro kayo katarantaduhan. The poor fella is 66 years old. The double number of the devil daw. Kasi 66 daw po. Sa inyo, 666. Yung ba yung sa inyo? Oh. And the combination of stress and coke can certainly affect him at his age. He is lucky he didn't drop dead from a heart attack and if Lisa tried strangled him, never underestimate the strength of a now. Both were rushed by helicopter to St. Luke's where Lisa treated for her head wound. Ayun daw po, mga kababayan. Hindi na. Number 4, babasahin pa natin. Apparently, upon doctor's order, Bongbong was flown to a mansion in Batangas, which an intel officer said was a safe house to keep baby Bongbong out of public sight due to itatago pa daw po, magtatago pa para hindi para daw po hindi mahalata na may sakit o maluba ang ating Pangulo. Ngunit subalit ang katotohanan, mga bossing, eto. Kayo talaga dyan. Wala na kayong ibang ginawa kundi mag-fake news. Kawawa ang taong bayan sa inyo. Real news. Ito daw po yung totoong nangyari. Dean Ralph Sarmiento. Yung post niya is nandoon, Manila Polo Club, Forbes Park, Makati, yesterday at 12 p.m. Nasa awarding of scholarship si First Lady Lisa Marcos, kagabi wala sa ospital. Ano yan, Roque? Diyos ko po. Baka sabihin, Mark, wala naman si PBBM dyan sa ipinakita mo . Diba?
Oh, kaya si PBBM malubha. Pangulo, magsalita ka na nga po. Pangulo. Totally and completely fake. Ah! Si Roque, no? Bakya na nga. Oh, tama kayo nang narinig, bakya. Jologs eh. Ano po? Hindi ko sinabing bakla. Bakya na nga. Puro kabakyaan niyang si Roque kasing pinaggagawa. Puro mga ka-fake newsan. O, ayan po ang Pangulo natin, oh. Nagsasalita sa harap. Oh, panay kabakyaan ang ginagawa ni Roque, mga kababayan. Mamaya didiin pa ho tayo dyan. Sabi ni Mary Ann Alagaw, akala ko lawyer si Roque. Scriptwriter pala siya. Eh, deleted na naman daw po, mga kababayan. Tinanggal na naman daw po, mga kababayan. Sabi ni Arvin de los Reyes, akala siguro niya may maniniwala sa kanya. Subukan yung hindi magbayad. Oh. Alam niyo po, mga kababayan, no? Nagtataka na lang ako diyan sa mga DDS na yan, no? Eh hanggang ngayon po, patuloy ang paniwala sa kanila, patuloy ang Diyos ko po, Lord. Patuloy na nagpapauto sa kanila, mga kababayan. Sabi ni Ma'am Lorelai, DSNR, fake news pa more, mga DDS at balik karma sa inyo. Hindi ho sila nahihiya, no? Na nasasabihan sila, attorney ka pa naman, nagpapakalat ka ng fake news. Ayan po ang ating presidente, oh. Oh, play natin, ha? Oh. Presidente, meron ka daw hong sakit? It's totally and completely fake. I do not even have a cold. I do not have anything wrong with May sinasabi sila, may blue code daw ho, mga kababayan eh. Ang alam ko, eh Bluebird, no? Bluebird. Si De La Serna, ayan. Si De La Serna, yung magmumukhang kulay blue dahil sa stress, no? Dahil sa stress sa mga katanungan, no? Sa Kongreso. Gusto ko, Bluebird, De La Serna. Puro talaga kayo kabakyaan, no? Tuloy ho natin ang sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. me. I'm fine. Oh, I'm fine daw. Marcos denies he is ill. Do I look like sick? Oh, tingnan nyo nga ho, mga kababayan ho. Do I look sick? Oh, tingnan mo. Gandang lalaki ng ating Pangulo, ano, mga bossing, kapag kayong ngumingit lalong nagmumukat. Tingnan nyo yung pagkachinito, oh. Tapos tingnan nyo po yung laki ng mata ni Roque. Nakala mo owl. Oh. Yan ang kailangan natin bantayan. Mga Yan. fake news na ganyan. Ayan, Roque, yung mga pagpapakalat mo ng fake news na yan, naku po, baka hindi ka pa sa Pogo maunang makulong. No? Baka mas mauna ka pang makulong sa pagpapakalat mo ng fake news. Nililito mo yung taong bayan eh. Wala naman palang katotohanan itong mga pinagpo-post mo eh. Di ba? Lahat din na ni PBBM, mga toxic na yan. Sabi ni Raymond Flores. Correct. Oh. Kayong naniniwala unless it comes from a credible source. Oh. Credible po ba? Si Harry Roque, mga kababayan, wala na, ubos na. Mga bossing. Ubos na po. Wala na tayong dapat pagpaniwalaan diyan. Isa din po 'yan do sa SMNI na nagpapakalat to, no, sinasabi, merong inarmasan ng gobyerno, pinadala dito sa Bulacan, sa Mautog para pukpukin yung mga vlogger na DDS. Wala hong napakita. Mga bossing, wala hong mga naipakita. Hanggang sa umabot sa punto, ayan nga po. Kung ano-ano na po ang lumalabas na OHAB, no, ni Harry Roque, mga kababayan. Credible ba si Roque? Maybe sa moon. Tama. Ang dami kong kaibigan tumawag sa akin. Okay ka ba? Okay ka ba? Oh, kung ano-ano mga inaano nyo eh. Alam nyo po, mga bossing, yung mga vlogger na mga ganyan, alam ko naman yung mga DDS, walang pakialam yan eh, no? Ang gusto lang nila mapabagsak ang ating presidente, mapabagsak ang gobyerno ng Pilipinas. No? Kahit po fake news, kakagatin niyang mga yan. Hindi kayo nalalayo sa NPA. Ay, saglit lang. Di ba yung Mimol malware niya, oh? Mga NPA, ang mga speaker ninyo, di ba? Kaya pala.
Paano ko nasabing hindi sila nalalayo sa mga gano'n, mga kababayan? Eh, ang mga NPA po kahit ano 'yun, basta mapabagsak po ang gobyerno at sila ang, pumalit, okey lang ho sa kanila. Eh, etong mga DDS ganyan na ho ang mga ginagawa, 'no? Eh, baka masyado ngang nakinig doon sa mga speaker nila, doon sa kanilang, mautog, oh. Sabi ni "Ako si JB, magaling sa batas, nag-frame up kay Cassie, ang sa kanya lahat ang bagsak." Sabi ni "Ako si JB." Shiro Kansaki, "Tanim fake news pa more, mga DDS." Oh. Tapos ang lakas niyong pumunta doon sa mga live namin. "Oh, Mark Ramos, fake news ka. Oh, kung ano na naman ang paninirang sinasabi ninyo sa mga Duterte." Eh, kami naman po, mga kababayan, halos lahat po ng aming ibina-vlog at nire-reaksyonan, eh, galing po sa mga mainstream media. Sino papaniwalaan mo? Si Roque na nagpapakalat ng maling balita, kagaya na lang po na ito? O yung mga mainstream media na matagal na pong nandiyaan, mga bossing, 'no? Na kada magpalabas ho sila ng kanilang balita, eh, meron pong mga video na kalakip. Kagaya na lang po 'yan, "Pangulo, may sakit ka daw po ba?" Oh, "Do I look like sick?" Oh, ayan, with matching ngiti-ngiti pa ang pangulo natin, Wala, kalokohan lang yan. Eh, puro ka pala kalokohan, Roque. No, puro pala kalokohan. Aminin niyo, bakit kayo umaabot sa punto na ganyan? Nakakahiya yung mga galawan na ganyan, 'no? Puro kayo kabakyaan. Hmm, puro kayo kajulogsan. Tuloy. You were in the Gum- palace sa bahay niyo kahapon, sir. I was in the most of the day. Yes, I had a meeting. Ayan, may meeting daw po most of the day, ano? Oh. Eh, ano yung sinasabing hinatid ng helicopter, ganito, nag-turn blue na daw po. Diyos ko Lord. Yung mga DDS followers, no? Kayong mga OTAP supporter, hindi kayo nahihiya. Yung mga sinusundan nyo, yung mga ipina-follow nyo, yung mga ipina-follow nyo, nagkakalat ng fake news, tapos kayo naman okay lang, wala kaming problema dyan. Ako po, mga kababayan, madami nagsasabi sa akin DDS. Eh, di ba dati DDS ka? Diba dati sumusuporta ka sa Pangulong Duterte? Dati yun. Hindi ko alam yung mga katotohanan. Ngayon po, etong mga nagsisilabasan na, tapos nakikita ko yung mga galaw, yung mga hinayupak na yan, no? Sila Roque, puro pami-make news, puro walang katotohanan ang binabalita. Ikaw, susuporta ka pa din dyan sa mga yan? Di ho ba, mga kababayan? Tanga na lang po yung mga ganun. Mga bossing. Mahina na lang po ang utak ng mga ganun. Unless meron kang bayad. Itutuloy mo yung suporta. Di ho ba? Kung ano-ano na ho ang na ibabalita, kumukonekta talaga sa kanila. Tapos eto, puro pami-make news na yung pinapakita nila. Tapos ngayon, susuporta ka pa din sa kanila? Katangahan na lang yan. Di ba? Katangahan na lang yan. Ayan, kitang-kita, mga bossing, na nag-post si Roque ng fake news. Ayan ang katotohanan. At nasa ng Pangulo. Ayan. Morning. I had a command conference with some of our commanders, and I spent the rest of the day. Eto, Pangulo, alam ko po hindi nyo naman po napapanood dahil busy kayo, mahal na Pangulo, no? Sa inyong mga trabaho, sa inyong mga pinagkakaabalahan po para sa muling pagbangon ng Pilipinas, no? Pero sana kasuhan na lahat 'yan, mga kababayan.